Ang bilis ng mga pangyayari. Noong karaang linggo, umattend pa yan si Bong Revilla sa hearing ng Department of Justice. Yung nag-vlog ako niyan, ang topic ko, last minute na efforts ni Bong Revilla para hindi siya makulong. Naalala nyo yon? Napanood nyo ba yon, mga kabunyog? Sabi ko, parang last minute na efforts ito ni Bong Revilla. Sinisikap niya na wag siyang makasuhan at wag makulong. Kaya lang sabi ko, medyo mahirap-hirap yan. Hindi niya malulusutan yan. Tapos nung Friday, last week, kinasuhan siya. Kinasuhan siya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Tapos kahapon, Lunes, niraffle kaagad ng Sandigan Bayan. Pagka-raffle kaagad, linabas kaagad yung warrant of arrest at whole departure orders. Grabe, ang bilis. Sa gabi, alam na ni Bong Revilla, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Anong gagawin niya? Magtatago siya katulad kay Bato? Hindi niya yan. Hindi niya kaya yan. Alam niya naman pag nagtago ka, ang hirap. Kaya na lang, haharapin niya na lang uli, parang katulad lang nung 2014. Haharapin niya, aasa na sa bandang huli ay magkakaroon ng mga pagbabago sa Pilipinas. Ang administrasyon ay magbabago. Kasi ako, sa tingin ko lang, opinion ko lang to, malamang ang pakiramdam ni Revilla ngayon. Ang pakiramdam ni Revilla ngayon, pinababayaan siya ng administrasyon. Pinababayaan siya. Bakit? Alam nyo mga kabunyo, ang mga politiko, parang ganito yan eh. Lahat naman tayo magnanakaw. Di ba? Parang ganun. Lahat naman tayo corrupt. Sino bang hindi corrupt? Nakukuha nyo yung punto ko, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo sa mga politiko, mag-senador naman yan, mag-kongresista, ano naman nila yan? Lahat naman tayo corrupt. Sino ba sa atin ang hindi corrupt? Kaya lang ang problema kasi dyan, pag nakunan ka ng ebidensya at nahulihan ka ng ebidensya, bahala ka. Parang ganun eh. Okay, lahat tayo corrupt, pero huwag kayong magpapahuli. Kumbaga, ganun ang kanilang dyan eh. Parang yun ang kanilang code of conduct. Ang mga politiko, alam naman nilang lahat sila corrupt. Bilang lang dyan ang hindi. So ngayon, dahil lahat sila corrupt, everybody happy. Kaya lang, ang usapan dyan, huwag kayong magpapahuli. Huwag kayong magpapahuli at saka huwag kayong mag-aano ng ebidensya. Pag kinasuhan kayo, dapat malusutan nyo. Ito ngayon ang problema ni Bong Revilla. Ang problema ni Bong Revilla, ang depensa ni Villanueva, hindi naman ako ang tumanggap ng pera eh. Hindi naman ako. Diniliver daw ni Alcantara doon sa tao ko. Hindi ko naman alam yun. Alias Ping daw. Hindi naman ako ang tumanggap ng pera. Sabi naman ni Chis Escudero, ganun din. Kung totoo man yan, hindi naman ako ang tumanggap ng pera. Ang sabi, yung bagman ko daw, si Maynard Ngo, hindi ako. Kumbaga, mayroon silang mayroon silang deniability, ang tawag doon. Mayroon silang deniability. Ang problema dito kay Bong Revilla, sabi ni Bernardo sa testimonya niya, siya mismo ang nagdala sa White House. Sa White House, doon sa bahay ng mga Revilla, sa Bacoor. Anong pakiramdam ni Revilla ngayon? Ilagay lang natin yung sarili natin sa kanya. Ilagay natin sarili natin sa kanya. Kung tayo kaya yon, anong iniisip niya? Ako, pakiramdam ko niyan, lahat naman tayo, sus naman, bakit ako lang? Bakit ako lang ngayon? At saka, sumama naman siya sa administrasyon eh. Tumakbo siyang senador sa lineup ng administrasyon. Hindi nga siya nanalo nitong 2025. Nasa grupo siya ng Bagong Pilipinas, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, di administrasyon. Pero pagboto dun kay Sara, yung asawa niyang sila ni Mercado, yung anak niyang sila Jolo at sila Brian, hindi naman bumoto sa impeachment ni Sara. Ang nangyari kasi dito kay Bong Revilla, namamangka rin sa dalawang ilog. Nasa administrasyon siya. Tumakbo siya sa line-up ng administrasyon sa Senado. Ay siyempre, pag nasa administrasyon ka, may makinarya. May pera.
Pero pagdating sa impeachment ni Sara, hindi sumuporta. O, imaginein mo naman yan. Imaginein mo naman yan, di ba? Oh, kaya ano to ewan ko lang. Ang alam ko hindi bumoto itong mga Maribilya doon sa impeachment ni Sara. Hindi yan. Alam ko hindi bumoto yan. Tama ba ako? Pakikorek ako. Tiningnan, kung maalala natin, nung butuhan, 260 na yung bumoto sa impeachment ni Sara. Pero si Lani Mercado, na congresswoman ng anong district ba yan ng Cavite, tsaka yung anak niya, may party list pa sila, yung Agimat party list. Kaya yung anak niyang Brian Revilla, saka Jolo Revilla, bali 3 boto sana yun eh. Oh. Oh. 'Di ba? Kaya sa parte ng Marcos, ng administrasyon, hindi ganun kasulid ang Revilla eh. Hindi ganun kasulid ang Revilla sa parte ng Marcos. Sa parte ng admin syempre, tumakbo siya sa line-up ng administrasyon dahil pag nasa administrasyon ka, yung mga rally sa mga syudad, sagot ng administrasyon yun. Nasa administrasyon si Bong Revilla, pero yung mga anak niya at asawa, ayaw masaktan si Sara. Oh, di ba? Ganun yun. O ngayon, ang problema niya na ganito. Ito na. Nasasangkot siya ngayon sa anomalya sa flood control. Ano yan? Hihingi siya ng tulong sa Malacanang. Siyempre, ang Malacanang, hindi naman siya tutulungan dyan. Bakit? Unang-una, kailangan nga ng Malacanang ng accomplishment. Di ba? Bakit naman siya tutulungan ng Malacanang? Kailangan nga ng Malacanang ng accomplishment Wala nang naaarestong politiko. Oh. Kaya ang ano diyan sa tingin ko, gumagawa yan ng effort si Bong Revilla na patulong. Boss, huwag niyo naman akong pabayaan. 'Di ba? Sa tingin niyo? Ako kaya nga sabi ko malamang. Ang pakiramdam ko diyan, kawawang Revilla trinaydor ni PBBM, hindi naman yan trinaydor. Hindi na kayang tulungan niya ng Malacanang kasi kailangan din ng Malacanang ng accomplishment. Wala nga namang kung lahat na lang pagbibigyan ng Malacanang, lahat ng nakikiusap, o di sino pa ngayon ang ipapakulong nila? Hindi na nga napapabalik sa Pilipinas si Saldico. Ang taong bayan naghahanap na sino ang pwedeng sino bang ipinapakulong nyo? Tapos si Revilla naman, duda rin sila sa loyalty niyan. Kasi nga, yung asawa at saka yung mga anak, hindi naman bumoto sa impeachment ni Sara. Namamangka sa dalawang ilog. Sa tingin nyo ba, hindi yan humingi ng tulong sa mga connections niya? Hanggang nga sa bandang huli. Ito nga ang malungkot Ito ang malungkot. Sa bandang huli, ang pakiusap niya na lang, pwede ba sa Camp Crame nyo naman ako ipakulong? Doon sa dating kinulungan sa akin, sa custodial facility ng PNP. Kumbaga, last minute na pakiusap na yon. Sumurinder siya kagabi sa PNP, nakiusap kay actually kanina, sinabi yan ni John Vic Rimulya na nakiusap daw. Saka kanina sa korte, yung abogado ni Bong Revilla nag-motion dun sa korte kanina na kung pwede sa PNP custodial facility. Bakit? Dahil nga ang sabi ng abogado, delikado daw ang lagay doon sa PNP sa Quezon City, yung sa Payatas. Yung yung security daw ni Bong Revilla doon. Ang problema, sabi ng superintendent ng BJMP, wala namang gang-related violence doon. Mayroon ba? Wala namang nangyaring gang-related violence doon. Di wala. Pangalawa, nagsabi na mismo ang PNP, si Nartates, PNP chief, at saka si John Vic Rimulya, Secretary of Interior and Local Government, hindi pwede ang PNP custodial facility, yung dating pinagkulungan sa kanila. Bakit? Gigibain na daw Gigibain na yung PNP custodial facility, magtatayo daw doon ng bagong Yun ang mga pakiusap na lang ni Bong Revilla. Ang pakiusap na lang kung pwede doon naman sa PNP custodial facility. Kaya lang kahit yun, hindi siya mapagbigyan Ang huling balita ngayon, nakita ko, dinala na siya sa Quezon City facility, dun sa Payatas. Pinag-post ng bail, 2 ang kaso niya.
graft at saka malversation. Yung graft bailable yon 90,000. Yung malversation, malaking amount yon, hindi bailable yon. Ikaw naman. Kahit makapag-bail ka pa dun sa graft, yung malversation, dalawa ang kaso niya, graft saka malversation. Yung graft, bailable yon 90,000. O, wala ba siyang 90,000 na pampiyansa? Doon sa graft, magaan lang naman yon 90,000. Bailable yon. Pero yung malversation, hindi bailable yon. Kung huling pakiusap niya, hindi na siya ang pakiusap niya na lang, pwede ba doon naman ako sa PNP Custodial Facility? PNP Custodial Facility. Kaya lang napanood ko yung press ko ni Junvic Rimulya, kababayan niya yan. O, sabi nga ni Junvic Rimulya, matagal kaming magkasama niyan. Kabitin nyo yan. Sa politika, magkakampi yan. O, kaya lang mukhang ngayon, hindi na sila magkakampi. Di ba? Ngayon, ano ito mga kabunyog? Sabi ni Junvic Rimulya, hindi na pwede yung PNP Custodial Facility kasi gigibain na yun. May pondo kami ngayon. Gagawa kami doon ng bagong building, yung headquarters. Wala. Wala na. So, ano talaga, ang mangyayari talaga, doon siya sa payatas. Yung binisita noon nila Junvic, doon nakakulong yung mga yung mga sangkot korupsyon, kaya magsasama-sama sila doon. Ang gusto rin sana ni Junvic ay ni Bong Revilla, mayroon din siyang sariling kwarto. Sa PNP Custodial Facility kasi nakapunta na ako doon, danalaw ko doon si Laila de Lima. May sarili kang para kang kubo at bungalow. Wala kang doon, may TV ka lang, makakapanood ka ng TV, pero wala kang laptop, wala kang cellphone. Pero solo ka doon, saka may CR ka doon. Kaya lang wala na yun eh. Wala na. So wala. Nakikiusap man lang sana sa ganun. Ang ibig man lang sanang sabihin doon ni Bong Revilla, madadalaw man lang siya ng kanyang pamilya, di may privacy din siya. Di ba? May nabasa akong biro. Light lang ito ha. Sabi, ang naging problema kasi ni Bong Revilla, mukhang nung namatay si Ramon Revilla Sr., yung agimat, hindi iniwan kay Bong. Yung agimat daw, hindi iniwan kay Bong. Kaya ito mga kabunyog, medyo sa tingin ko masama ang loob ni Revilla. Kahit man lang bakulungan, hindi ako mapagbigyan na wag naman akong isama doon sa payatas. Hindi, sa totoo lang. Mabigat yan. Mabigat sa kanya yon. Ngayon, naiisip din siguro yan ni Bong Revilla, ni Joseph, ni Jinggoy. Kung ako pala mahuli, hindi rin pala ako sa PNP Custodial Facility. Doon din pala ako sa payatas. Di ba? Siguro naiisip na rin yan ni Jinggoy. Naiisip na yan. Saka ni Cheese. Saka ni Villanueva. Naiisip na siguro nila yan ngayon, Naiisip na siguro nila yan. Ibig sabihin, kung mahuhuli pala ako, kung makukulong pala ako, hindi na pwede doon sa custodial facility ng PNP kasi gigibain na. Kaya ito mga kabunyog. Kaya, hindi, nakakaano to kasi ang pinapakiusap lang sana ni Bong Revilla, doon naman daw sana siya sa PNP Custodial Facility. Ang problema nga, sabi ni Junvic Rimulya, kababayan niya na yan kaprobinsya, kabitin nyo. Sabi naman ni Junvic Rimulya, pasensya na, wala na kasi gigibain na to eh. Hinihintay na lang namin yung permit galing sa DPWH. May budget na kami. Gigibain na yung PNP Custodial Facility. Yan yung Kaya ang mangyayari talaga sa kanya, isasama siya doon sa payatas. Pero may motion yung kanyang mga abogado. January 23 daw didinggin ng Sandigan Bayan. Yan? Ang nangyari dito, ang pakiramdam ni Bong Revilla, di ba? Sumama na nga siya sa administrasyon. Tumakbo siya sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pagkatapos hindi pa siya nanalo. Hindi na nga siya nanalo. Tapos ngayon na naman, makukulong na naman siya. Dati na siyang nakulong. Kaya lang, alam nyo, sa isang banda rin naman, sasaluduhan mo rin itong si Bong Revilla. Yan na naman, may magagalit na naman sa akin. Bakit mo na naman sinabi na sasaluduhan? Parang
Hindi, ang inaano, yun pala, mali siguro yung sasaluduhan. Irerespeto mo. Yun. Tama ba yun? Mas tama na ba yun? Irerespeto mo rin ito kasi una, hindi tumakas. Hindi tulad nung idolo ni Argo na si Bato de la Rosa. Ha? Ha? Kumbaga ano ito? Hinaharap. Yun, sa bagay lang naman, sa bagay na yun, medyo ano naman ano, irespeto naman natin siya. Medyo nga maiyak-iyak kagabi. Sabi niya, ang hiling ko na lang sa inyo, prayers, sabi niya. Pagdasal niyo naman ako at ang pamilya ko. Mga kabunyog, tayo naman, ano naman tayo, Kristiyano naman tayo. Lagi kong sinasabi yan, hindi naman tayo masaya sa pinagdadaanan ng kapwa natin. Hindi yun. Kapag naghihirap ang kapwa natin, hindi tayo dapat masaya sa ganyan. Pero wala ano yan eh, wala tayong magagawa eh. Ha? Um, ano yan, pananagutan niya yan eh. Kung talagang hindi siya sangkot diyan, anuhin niya yan, harapin niya yan. Pero sa isang banda rin, irerespeto mo rin siya dahil hindi naman hindi naman pinahirapan ng gobyerno. Hindi tulad ng mga ano diyan, nung idolo ni Argo, si Bato, 'di ba? Ha? Oh. Kaya ano 'yan mga kabunyog, mga kababayan, yung isa diyan si Bato, akala mo matapang. Go on, Trillanes! Make my day! Gusto mo, ikaw pang umuli sa akin. Wala pa nga yung warrant of arrest, nagtatago na. Ha? Oh, 'di ba? Oh, yan yung ano eh, at least sa ganung bagay, ano mo naman, respeto naman siya sa ganung bagay. Sa ganung bagay lang hindi ko ibig sabihin na tinutolerate natin yung aligasyon sa kanya ng pagnanakaw sa bayan, ha? Oh, kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan. Siguro ang iniisip na naman ni Bong Revilla diyan, darating din ang panahon, magbabago ang politika. Kung ngayon ay parang napapabayaan ako, kung ngayon ay parang nilalaglag ako, ha? Kung ngayon ay ako ang naging sakripisyo, ha? Ano 'yan, darating ang panahon, baka magpalit ang administrasyon. Kasi siya, 'di ba? Nung panahon ni Pinoy nakakulong siya. Nung nanalo si Duterte, yun bigla lahat sila na-acquit, si Bong Revilla, na-acquit si Jinggoy Estrada. Oh, lahat kay Duterte 'yan eh. 'Di ba? Na-acquit si GMA. Yung mga pinakulong ni Pinoy, na-acquit nung panahon ni Duterte na idolo ni Argo. Ang tindi. Ha? Ang tindi. O yan yung ano, yan yung hinihintay siguro nila. Hayaan nyo. Sa 2028, mananalo naman si Sara. Kaya alam nyo, mabigat din ang magiging administrasyon ni Sara. Bakit mabigat? Ang dami niyang kailangang iligtas. Ha? Kung manalo si Sarang presidente, ang dami niyang kailangang iligtas. Sila Bong Revilla, kung makukulong sila Jinggoy, Villanueva, dami ano. Ha? Oh. Pero ang ano ni Angela Gonzaga, sabi niya, iba ang kutob ko, wala nang chance yan. Ha? Oh, ang problema nila, hindi sila nakakasigurado kay Sara Duterte sa 2028 eh. Ang iniisip siguro ni Bong Revilla, hayaan nyo, pagdating ng panahon, katulad nung, di ba siya noon, nakulong siya 2014? 2018, acquitted na siya. O, Duterte na eh. O, 2014 siya nakulong. 2016, nanalo si Duterte. Oh, wow, nanalo si Duterte. Ha? O, yan ngayon, siguro ganun naman ang iniisip niya dyan. Ha? O, siguro ganun na naman iniisip niya. Hayaan nyo, makukulong ako ngayon, sa darating na araw, magbabago rin naman ang politika ng Pilipinas. O, iniisip niya baka manalo si Sara sa 2028. Kaya, ha? Maraming nakaasa kay Sara, sila Bantag, sila Tebes, ang dami ano, si Kibuloy. Ang daming nakaasa kay Sara. Si Argo, yan. Ha? Ang daming nakaasa kay Sara, mga kabunyog ano. Si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, tatag lang. Nung tinanong si Kibuloy nung mga media, ano daw ang message kay Duterte? Tatag lang. Bakit tatag lang? Maghintay lang tayo, ha? Aasahan natin baka naman sa 2028 manalo na si Sara. Oh. Ano 'yan mga kabunyog? Ano 'yan? Alam naman natin bakit nanalo na ano. Nung manalo si Duterte nung 2016, sunod-sunod na 'yan. Na-acquit si Gloria, na-acquit. Na-acquit si Gloria, 'di ba? Na-acquit si Bong Revilla. Sunod na niya, na-acquit na si Jinggoy.
Oh, 'di ba? O yan yung ano diyan. Kaya marami silang nakaasa kay Sara. Kaya pag naging presidente si Sara, yun lang ay kung. Kung maging presidente, ang dami niyang papasanin. Si Bantag, si Tebes, si Kibuloy. Siyempre yung ama niya mismo si Digong. Tapos ito si Revilla. Kung makukulong pa sila Villanueva, sila Estrada, mga kampi niya niyan, mga kaalyado ng Duterte yan eh. Ha? Kaya sa totoo lang, lahat ng ito na ginagawa natin para labanan ang korupsyon, pag nanalo si Sara, ay masasayang to lahat. Ha? Masasayang to lahat. Pag nanalo si Sara Duterte, masasayang tong lahat. Itong ano, kasi ano yan eh, alam nyo naman kahit naman ang korte sabihin yung independent yan. Ang judiciary independent, ang korte independent. Hindi, mayroon pa ring impluwensya diyan ang mga ang nakaupo. Ano yan, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ang korte independent yan. Pero hindi mo maiiwasan diyan, hindi nakaka-impluwensya pa rin diyan kung sinong administrasyon ang nakaupo. Babalik na si Saldico, babalik na si Roque, yun. Ang dami pala talagang nakaasa kay Sara Duterte, Si Saldico, si Harry Roque, yan. So, gusto ba ninyo na ganon? Na ang mga tulad nila nila Saldico, nila Bong Revilla, itong mga pinagpapaguran natin ngayon na dapat mapanagot, ang dapat managot. Pagdating na nakaupo si Sara, naging presidente, marami niyan makakalaya yan. Ito ang pakiramdam ngayon ni Bong Revilla. Pinabayaan siya. Kaya lang wala naman kasing magagawa ang administrasyon sa kanya eh. Bakit? Kung lahat na lang ng nakikiusap sa Malacanang ay pagbibigyan, sino pang makukulong? Di wala. Hindi naman pwedeng walang makukulong. Kailangan na nga magpakita ng Malacanang ng accomplishment. Sino bang politiko ang makukulong? Kung pati si Bong Revilla hindi makukulong, sino pa? 'Di ba? Kaya yan? Pasensya na Bong Revilla, ang buhay ay weather lang. Siguro sinabihan siya, pasensya na Bong. Mahirap eh, malalagay ang administrasyon malalagay sa alanganin. Mainit ang sitwasyon ngayon, naghahanap ang tao ng anuhin mo na lang, labanan mo na lang, ilaban mo na lang yung sarili mo. Di wala rin siyang nagawa. Yung hindi pwedeng pagbigyan yung lahat ng nakikiusap na papalibrihin mo, hindi. Hindi yan. Walang mangyayari, malalagay sa alanganin ang administrasyon kung ang mga kaalyado nila ng nakikiusap ay pagbibigyan. Kaya ito, masama sigurado ang pakiramdam niyan ni Bong Revilla na parang siya'y pinabayaan. Kaya lang wala siyang magagawa. So ngayon, nakikiusap na lang sana siya. O sige, pero sa nyo naman ako sa PNP Custodial Facility? Ayaw din. Wala rin. Doon talaga siya sa payatas. Doon talaga siya makukulong. Kasi sabi ni Jun Vic Rimulya, ipapagawa na yung gigibain na yung PNP Custodial Facility, may budget na eh. Kaya biglang, nung nakulong siya sa Kasijinggoy, nandun sila sa PNP Custodial Facility. Habang nakakulong sila dun sa PNP Custodial Facility, hindi naman natin alam kung binibigyan sila ng pabor doon. Halimbawa, ang pagkain nila, pwedeng dalhan sila. Pangalawa, baka aircon yung nila. Pangatlo, pwede silang magdala ng mga laptops. Pangapat, pwede silang dalawin ng pamilya. Di ba? Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano na ito? Siguro ang iniisip niya sa 2028, pag si Sara ang nanalo, may pag-asa tayo. Kaya, sa totoo lang, kung gusto na talaga nating tuloy-tuloy mapanagot ang mga kurap sa bayan natin, dapat sa 2028, wag manalo si Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.